Alam mo ba, Dol, kahit ginagamit mo motor mo, hindi ibig sabihin fully charged na agad battery mo. Meron po kasi tayong viewer na nagtatanong, si Sir. Shout out po sa iyo, Sir. I-plus ko na lang sa screen. So, Sir, ito po ang explanation ko para sa iyo at para na rin sa ating lahat. Habang umaandar ang motor, nagcha-charge ang battery gamit ang stator at regulator rectifier. Pero hindi siya instant full charge up. Depende yan sa takbo mo. Kung short ride lagi ka, katulad na lamang ng pa-start lang, hindi sapat ang charge. Pwede pa rin malubat. Mas okay kung medyo long ride para full charge. Katulad na lamang nitong battery nito, nakatatlong beses na nagpapa-charge ang may-ari nito. So palagi na nalulubat. I think every month halos siya nagpa-charge dito sa akin. Ayan po. Ginagamit niya ito sa motor niyang Ismas. Ang size po sa battery nito ay MF5LB po ha. Ito ay pang rider po ito na battery. Ang pang Ismas talaga ay MF4L lamang. Pero ito pwede naman to sa Ismas. Yun nga lang, hindi naman sasara yung takip sa ibabaw. Alisin mo na lang yun. Kasi ano na siya bangga na siya. Mataas kasi ito kunti. Like doon sa MF4L na yun talaga ang battery na pang Ismas. Kaya nag-upgrade siya, nag 5L na siya, ito ang ginagamit niya. Yun nga lang, inalis na niya yung takip sa ibabaw. So ayan po. Siguro may 2 years na sa kanya to. Mahigit. Ayan. Yan ang itsura. So kung ititesting natin gamit ang tester, battery analyzer, kabit natin sa plus sign at sa negative. Ayan. Nagbi-blink siya sa steady. Ibig sabihin po ng steady, standard po yan ha. Palagi nating tandaan kapag gumagamit tayo ng tester na katulad nito, huwag tayong malilito. Lahat ng video ko susundan nyo po steady. So wag nyo nang ibaba dyan sa AGM, GL, EFB. Depende na lang kung anong klase ang battery na tinitester ninyo. So tap lang tayo ng enter. So, enter ulit. So, lalabas na rin naman yan yung tamang cc ampere rating. Kahit dyan lang itapat sa 50cc ampere rating. Okay na yan. So, testing na. So, yan. Pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir. IR, nagbiblink sa IR. Ibig sabihin, internal resistance po yan. Meron siyang internal resistance na 26.3 milliohm. Ayan po. So, ang kanyang SOH, ibig sabihin yan ay state of health 100%. So, perfect po ang nakalagay dito. Ayan po. So, ibig sabihin goods po ang battery na ito. So, ngayon, ang tanong ng karamihan, ang tanong nating lahat, saan dyan ang voltahe? Paano makikita? So, dito po, itong araw ng pababa, itap nyo lang ito, pipindutin nyo pagayan. So, ayan, pansinin natin, tumapat na siya sa volt na nagkurap-kurap na yan. Ibig sabihin, voltahe yan. Ito na po yun. 13.2 volts. O, di ba? So, napakataas, which is full charge po talaga ang battery nito. Kasi, kaka-charge ko lang to sa battery charger, mga 1 oras pa lang mahigit. Then, sa baba ulit, sa EDC, ibig sabihin ng EDC, CCA, ito po yun. 120 CCA siya. Cold cranking amp. So, malakas po. Meron siyang SOC, state of charge na 100%. Perfect pa rin siya. Diba? So, goods na goods po ang battery na ito. Ayan. So, tanggalin na natin. Kaya mga boss, kahit ginagamit mo motor mo, check pa rin battery mo paminsan-minsan para iwas aberya. Ikaw, Dol, short ride ka ba o long ride? Comment mo sa baba. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. And huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like para sa more battery tips sa ating YouTube channel, Bat Expert PH.